1FM. One lang yan. One lang yan. Kwentuhan na. Ang mga kantang pangsenti, lagi ang may story. Kaya magkwentuhan na tayo para gumaan ang loob mo. Let's make our afternoon happy with Lil Vinci. Your chinito boy. My chinito boy, my chinito boy. Lil Vinci. Dito lang on your only 1FM. One lang yan. Kwentuhan na. Kwento 1. Kwentuhan na. Kasama ang iyong chinito boy, Lil Vinci. Lil Vinci. Kwentuhan na. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao! Gandang araw sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa atin san man panig ng mundo, kasama mo ako. Gandang araw sa mga nagkagandahan natin na bagong sahod na mga kawan. Yun o. At gandang araw din sa mga nagagapuan nating kawan na bagong sahod ngayon. Ang gaganda ng mood. Smooth na smooth ang ngiti. No, talaga naman kawan, kitang-kita mo naman talaga kapag bagong sahod yung ka-office mate mo. Ang daming hanash, no? Ang daming kwento sa'yo. Bes, parang ang sarap ngayon mag-milk tea. Bes, parang ang sarap ngayon magpa-deliver. Diba? Nako naman talaga. Sige na, gawin mo na yan dahil deserve mo naman yan, kawan. Matapos ang 15 days mong pinaghirapan, diba? Sabi nga daw nila, deserve natin mga nagtatrabaho at nagsisikap at alipin ng salapi na gumastos din kahit papaano. Basta hindi naman maapektuhan yung mga bayarin, no? Sabihin mo sa sarili mo kapag bagong sahod ka ngayon, kawan, deserve ko to. Deserve ko bumili. Deserve ko magpa-deliver. Diba? Pero hindi mo naman deserve na tumoma mamaya. Huwag na tumoma, kawan. Ano na lang. Mas maganda, bilin mo na lang yung makakatulong din sa'yo, no? Mas maganda nga yung mga good investment. Damit, di ba? Para kapag sa office mo, talagang mas gwapo at magandang-maganda. Kaya na mga dapat mong binibili. O kaya kawan, pagkain, di ba? Para naman mapawi naman yung pagod mo ng 15 days, no? Para magtrabaho ka ng sagad-sagad at magpaalipin sa salapi. Para ipambayad mo sa kuryente, tubig, cable, ano pa ba? Internet, cellphone mo na plan, di ba? Na 1 gigabyte. Not fully paid. Diba? Kaya deserve mo ngayon, kawan, na gumastos kahit onti man lang. I-treat mo yung sarili mo, kumain ka, at sabihin mo, deserve ko to, kawan. Yun o. At syempre, para sa mga mahal nating magulang, di ba, yung mga tatay, nanay, lola, lolo natin na nasa tahanan, deserve rin nila, kawan, na ilibre natin sila kahit papaano. Kung may sobra naman tayo, i-treat naman natin sila. Kasi tayo nag-work, sila yung nasa bahay, mahirap din po yung gawain ng mga taong nasa bahay, yung mga nag-aasikaso sa inyo, laging nag-aayos ng damit mo, di ba? Nagpapaalala sa'yo na gumising ka na maaga kasi napakatamad mo, di ba? Deserve nila, kawan, na suklian yung kabutihan nila sa atin. Kaya, kawan, nako, ngayong mainit na oras na to, sunog na ang mga sahod ninyo. Pero sakto lang talaga no? Talagang minsan sakto lang talaga mga sahod natin na talagang kailangan lang magbayad. Pero be grateful always, 'di ba? Sabi nga daw nila, at least meron kang sinasahod, may pinambabayad ka kaysa wala kang pambayad, wala kang sinasahod, 'di ba? 'Yun ang pinaka the best, kawan.
So mga kawan, hindi ko napapatagalin pa. Halika't pagkwentuhan na muna natin ang mga kwentong balita ngayon na trending, hindi lang sa social media kundi sa news at TV na napapanunggan ninyo mga kawan. Sabi nga sa isang trending post mga kawan, ingat Dagupeños. Yan po ang sabi ng mga netizens. At isang post ng kawan natin na nakakaramdam daw kahapon ng 51, grabe kawan, 51 degrees Celsius on Monday. Ito kahapon po to kawan, 51 degrees Celsius po ang init sa Dagupan. At ngayon naman pong Tuesday mga kawan, ay napag-alamanan sa report ng Pag-asa na si Specialist Jan Manalo. At ang sabi niya po sa kanyang live telecast kanina kawan, nako, grabe to kawan. 49 degree Celsius po ang init ngayon sa Dagupan. Para daw talaga nasa sizzling plate ka kapag lumabas ka po sa inyong tahanan. Nako, ang init kawan. At syempre mga kawan, alamin na rin natin kung ano ba ang mga temperatura ng nasabing mga lugar dito na nakakaranas ng napakainit ng Extreme Heat Index. Ngayon Tuesday mga kawan, nangunguna ngayon kawan, isa sa mga listahan natin na nangunguna ang NAIA, Pasay City at Metro Manila na nakakaranas ngayon ng 42 degrees Celsius kawan. At syempre ang Quezon City na nakakaranas din ng 42 degrees Celsius mga kawan. Ang Ilocos Norte naman mga kawan, nakakaranas po sila ng 43 degree Celsius. Napakainit din mga kawan. Kalayaan, Cagayan, 42 degrees Celsius mga kawan. Bayumbong, Nueva Vizcaya, 42 degrees Celsius mga kawan. Clark Airport, Pampanga, 43 degrees Celsius. At syempre ang mga iba pang lugar na Puerto Princesa at Legazpi mga kawan, Masbate ay nakakaranas ng 43 degree Celsius mga kawan. Nako, ang init kawan. Nako, kaya ingatan nyo yung mga sahod ninyo, baka masunog yan. Ay, sa akin sunog na. Kaya kawan, ugaliin magbaon ng tubig. Huwag kalimutan na magbaon ng tubig dahil napag-alamanan at apat noong nakaraang buwan. Ang kaso ngayon pong May kawan ay sinasabi po ng Department of Health na grabe po ang init talaga ngayong May kawan. Mismo nga Department of Health na talaga ang nag-verify na meron na daw 6 na namatay due to intense heat na nararamdaman po natin ngayon sa buong Pilipinas. Naku kawan, kaya ikaw kawan, ingatan mo po yung sarili mo, ingatan mo sa napaka-init na panahon. Pakalmahin mo rin yung sarili mo sa init ng mga tensyon sa opisina ninyo, sa bahay ninyo. Kailangan kalmado lang tayo lagi. At nakakatuwa din mga kawan dahil marami rin mga nag-i-improvise or gumagawa kawan ng mga kanilang diskarte. 'Di ba? Para lumamig lang ang kanilang tahanan, Talagang ang mga Pinoy mapamaraan sa pagpapalamig, Anyway, mga kawan, yan po ang ating kwentong balita. Nakasama niyo po si Lil Vinci. At syempre mga kawan, wag nyo akong iiwanan dahil samahan ninyo ako ngayong panangalian. Gandang araw sa inyong lahat mga kawan, sa mga nakatutok sa atin dahil makikipagkulitan at kwentuhan na naman kayo sa akin kawan. At big shoutout kay Dennis Campita. Good afternoon Lods. DJ LV, yan, gandang araw sa inyo. At syempre mga kawan, napapakinggan naman tayo sa Tarlac tuwing alas 8 hanggang alas 10 ng gabi mga kawan. Gandang araw rin sa mga Tarlaceños natin dyan. At syempre, alam nyo kawan, ngayon ang topic natin talagang hindi ko naman masasabing boy versus girl ang topic natin ngayon. Pero may idea ba kayo kawan kung bakit kadalasan ang mga babae grabe
magpakipot. O, hindi ko naman sinasabing literal na magpakipot. O, bakit ang babae kadalasan ang tagal nilang sagutin ang lalaki? May dahilan ba kung bakit nila pinapatagal? O wala naman kawan? Diba? Kasi kadalasan kawan sinasabi ng mga kakilala ko, hindi naman yan sa tagal ng panliligaw o sa bilis ng panliligaw. Diba? Sabi daw nila kawan, okay lang naman kahit mabilis tayong manligaw. Ang mahalaga, totoo at gusto ka ng taong nanliligaw na yun. Kasi doon naman yun, ang kalalabasan naman yun kawan yung kapag kayo na kung totoo ba talaga siya para sa'yo, di ba? Nako, pag-usapan natin yan mga kawan. At excited na ako kawan na pag-usapan natin to dahil boy versus girl to ngayon. At may mga kasama tayong magbibigay ng kanilang kwento, 'di ba? At kanilang opinion dito. At syempre big shoutout kay Ma'am Tin. Ayan, hello, it's me, Ate Tin, ate ni DDK. Hello po sa inyo, Ma'am Tin. Watching daw from LA. At hello po, pa-shoutout po, watching from Pampanga City. Salamat po kay Net Valenzuela. Gandang araw po sa inyo lahat mga kawan. Ako, pag-usapan natin to dahil alam ko naman, walang tatalo sa mga babae. No? Pero susubukan natin mamaya na alamin kung bakit nga ba, anong dahilan ng mga babae kung bakit sila nagpapatagal. No, nasagutin ang mga lalaki. No, yan. Maganda to. May maganda kaya silang rason. Malalaman natin ang mga kawan sa ating pagkikipagkwentuhan. Dito lang yan sa 1FM with Lil Vinci. Tuwing 1:00 hanggang 3:00. Huwag kayong mawala. Muli ako magbabalik sa 1FM 1 lang yan. 1FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Palawan, 99.3 Balen. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. Pagising mo pa lang sa umaga, kasama mo na kami bilang isang pamilya. Mapakwentuhan mag-asawa, at syempre hindi magpapauli ang kwentuhang barkada. Mga kawan, subaybayan niyo po ang aming mga programa na pasok sa inyong panlasa. Dito lang yan, sa 1FM, 1 lang yan. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. DJ LV, ano ba yung kwentong 1FM mo? Naku, marami akong kwentong 1FM pero ano ba gusto mong malaman? Makatagal ka na ba na DJ? Dito sa 1FM, almost magti 3 years na rin ako dito. And sobrang thankful ako dahil napakaganda ng pagtanggap sa akin dito ng 1FM. Yung panahon na nag-apply ako dito. Yun. Kumusta ka as a DJ? Yun. Masaya, syempre. But syempre maraming kailangan laging pasabog. Marami ka dapat idea na baon para sa mga viewers. Nakikita mo ba yun na mahirap or do you enjoy it doing it? Nandun tayo sa mahirap but nag-e-enjoy mo. Kasi parang kapag nai-enjoy mo yung isang bagay, nawawala na yung hirap eh. So lahat naman siguro, lahat ng gagawin mo kahit hindi pagdi-DJ, mahirap talaga eh. Diba? But kapag nai-enjoy mo yung isang bagay, dun mo makikita yung dun mo makikita yung parang walang kapaguran yung sarili mo na go lang ng go. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. Ano yung sinabi ni Monsur, Monsur? diba? Sabi niya, kunin mo yung mga good good traits. traits noon na nakuha Wag- mo sa parents mo. Correct. Iwan mo wag mong gayahin yung mga bad traits. Oo. Pag sama-samay mo yung good traits and then magkakaroon ka ng better Correct. Oo. Kasi syempre, alam naman natin na children look up to us. Lalo-lalo na sa mga parents. So, yung mga soon-to-be parents o yung mga hindi pa parents, magiging magulang din po kayo. And maganda, at least, di ba, you already have an idea kung papaano, what And you ngayon, should di ba, do when nasasabi you na natin, become a parent. tama nga, yung sinasabi ng mga magulang, masasabi
At ano yung mangyayari lang yan pag ikaw ay naging magulang na rin. Malalaman mo yung sinasabi namin pag naging magulang ka na rin, which is true enough. Yes, oo na kapag naman. naging magulang, ito nga yung Di ba, madalas na sinasabi ng sinasabi magulang sa ko, atin di ba? dati. Ganun na Oo, tayo. malalaman mo rin yan pag magulang ka na. Yung mga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung mga Correct. ganyan. Hindi ako dumaan dyan, Nay. May shortcut na Iba eh. yung dinaanan ko ngayon. May bagong daan, Nay. Basta ito lang, alalahanin natin. Be the parent. Okay? Be the parent that you want your kids to remember tomorrow. Be the parent today that you want your kids to remember tomorrow. Yan. Kasi, you know what? Children want, what our children want is our presence, not the presents that we give them. Correct. Diba? Kahit na ano pang regalo ibigay nyo dyan. Diba? Yung Iba na pa lang rin. kung bahay, kotse, maalala ka talaga na lagi. M&M. Oo o hindi. Tama o mali. Kaliwa o kanan. Pula o puti. Naguguluhan ka na ba? Baka makatulong kami dyan, kawan. M&M. Payong pangrelasyon, pamilya at iba pa. Pag-usapan natin yan sa M&M. Mr. and Mrs. Katmak, DJ Mac Kulit at Cassie G. Dito sa 1FM. 1FM. Walang yan. Pinaka-memorable moment ko dito yung minulto ko. Minulto ko. Di totoo yun, minulto ko. Habang nasa area ko, kawan, nagsasalita ako, biglang may nagsalita sa boses. Na boses sa tenga ko. As in, nandun sa, headphone. So, habang nag-area ako, nagsasalita ako, biglang may nagsalita. Ganun. Mabati ako ng happy birthday. Yun ang pinaka-memorable sa akin. And, aside doon, sa mga nakakatakot na yun, isa pa sa mga naging memorable sa akin dito yung kwento ni Bogart. So, yun talaga tinangkilik ng mga kawan natin, yung kwento ni Bogart. Kasi sobrang nakakaiyak yung kwento niyon. Ano naman sa tingin mo, o yung pinaka most rewarding moment mo as a DJ dito sa 1FM? Alam mo, ang most rewarding award ko as a DJ dito, tingin ko yung unang pagpasok ko pa lang dito, malaking award na yun na mapagkatiwalaan nila ako na bilang isang DJ ng 1FM. Makasama at maging parte ako ng pamilya nila. Isa na yun sa mga pinakamalaking award para sa akin. Siguro yung mga dadating pang blessings sa akin dito na bibigay nila sa akin iba't ibang project, siguro tingin ko yun, extra reward na lang para sa akin. But yung unang pasok ko pa lang dito, para sa akin, isang malaking award na sa akin yung reward tuloy. Award na sa akin yun. So parang, yung palang part na yun, okay ka na doon? Oo. So do you think, does it satisfy you? Oo, syempre. Alam mo, ako naman naniniwala ako sa sarili ko na hindi ako tumatagal sa isang trabaho kung hindi ako nag-enjoy. Lahat naman siguro ng pinapasok kong trabaho, masaya ako. Binibigay ko yung best ko, 101% talaga na effort, lahat-lahat. Pag pumasok ako sa isang trabaho. You're only one FM. One lang yan. Ako, marami ko ng best na ikwento kung saan ako, kung paano ako nag-start. Siguro nag-start ako ng dahil lang both parents ko, volleyball at basketball ang sports sila. Ang una ko pang nilaro talaga is volleyball talaga. Okay. Tapos, lagi ako sumasama sa mga laro ni mama. Dahil si mama ko naglaro ng PSBA, nag-national team din. Sumasama-sama ako. Papa ko nagko-coach kay mama nung at that time. Nung pagkatapos niya na maglaro sa ICO. Naglaro rin ng papa ko din. Nakasabay niya ng basketball. Nakasabay niya sila Romy Diaz. Kapatid ni Paquito Diaz yung artista. Oo. Ayun, nung volleyball, tapos nagkaroon ng mga liga. Sinimulan namin basketball, pero nung time na yon naglaro pa ako sa maliit na bola tennis ball. Gumagawa ako ng sarili kong court, pinapako ko doon sa puno. Tapos nanonood ako ng time na yon. Ang team ko noon Chicago Bulls, si kay Michael Jordan, Scottie Pippen sa NBA. Sa PBA naman, Ginebra fan naman ako nung time na yon. Kaya naglalaro kami ng basketball, naalala ko, sinisigaw ko yung mga idol ko, Marlo Aquino, Vince Iso, mga gano'n. You're only one FM. One lang yan. Hello mga kawan at ka-food trip, dahil nandito tayo ngayon sa Bacolod iconic Manukan Country. Sabi nga ng karamihan, hindi daw kumpleto
ang pagpunta mo ng Bacolod kapag hindi ka nakakain ng chicken inasal dito. At syempre mga kawan, kilalang kilala sa Manukan Country na to na napakahaba ang nag-iisang Aidas Chicken. I'm Maria Teresa Garcia, one of the owner of Aidas Chicken Nasal Bacolod. At mga kawan, nandito na nga tayo sa favorite part natin. Natikiman na! Sabi nga ni Ma'am Marisa sa akin, kailangan ko daw magkamay. Yes. No, para mas ma-feel ko daw Mas po. mapapil mo at saka malasahan mo talaga. Ang Yo. sarap ng manok. Ma'am Marisa, ano po bang part tong binigay niyo po sa akin? So ito yung part ng pecho at saka ito yung part sa akin yung paa. So ito yung part ng sinasabi lang isaw. Ito. At saka ito yung chicken skin. Wings. Ito yung balon-balonan. Ito na. Kakain na tayo. Ito na! Sarap. Sarap. Ang sarap. Kaya pala dinagay ko dito. Tingnan mo yung chicken. Juicy na juicy, di ba? Yun. Yun nga po malalaman nyo po pag luma yung chicken kapag pagbuklat nyo pa lang po. Doon nyo Dry po na dry. malalaman, dry na dry. Pero ito, juicy kawan. Makikita nyo at malalasahan ninyo talaga yung juiciness niya. So, totoo, yung sinasabi nila na iba, yung sarap ng chicken ng Aidas. Iba talaga. Grabe. You're only one FM. One lang yan. Sige, based sa mga answer mo, napansin ko na itong field na to, yung pagdi-DJ, passion mo talaga. Yes, hindi lang siya passion. Kumbaga, ito na talaga yung tingin ko magiging bread and butter ko sa hanggang dulo ng career ko. But hindi natin alam kung ano pa ba. Kasi aside naman sa pagdi-DJ ko, nagsa-songwriting ako, di ba? So, nagra-rap ako, gumagawa ako ng kanta sa iba't ibang artist. So, tingin ko, ito rin kasi yung nagbigay sa akin ng maraming pintuan yung pagdi-DJ ko and pagpasok ko dito sa radyo. So, ang daming pintuan na nagbukas sa akin simula nung nakita nila ako bilang isang DJ din. Ayun, nabanggit mo rin kanina na gumagawa ka ng kanta, Yes. marami kang mga bagay na ginagawa. Pero ang tanong ko lang, no, what made you become a radio DJ? Kasi po pwede ka naman, mag-focus na lang ako sa paggawa ng kanta. Yes. Pwede yun, di ba? Mag-focus na lang ako sa music industry. Pero bakit? Paano ka naging radio DJ? Kasi naniniwala ako, aside sa pagsusulat ng kanta para maka-touch ka ng tao, yun naman kasi lagi, yun ang ano ko, yun ang nakikita kong purpose ko talaga sa buhay. Yung magkaroon ako ng connection sa iba't ibang tao. So, aside nga doon sa pagsusulat ko ng kanta, syempre hindi naman pwede araw-araw kang mag-release ng kanta para masabi mo na makakonect ka sa ibang tao di ba? But dito sa pagdi-DJ, araw-araw kang pumapasok. Araw-araw kang nagsasalita, araw-araw kang kumikreate ng topic na pwedeng makakonect ka sa isang tao na, akin yung kwento na yan para sa akin yan So ang maganda doon, hindi nahihinto yung pag-connect mo sa iba't ibang tao. So, pwedeng madagdagan ng isa na panibago, na makikinig sa'yo, pwedeng mas dumami na yung makikinig sa'yo sa araw-araw. So, yun yung naging mindset ko na hindi lang ako sa pagsusulat ng kanta para makakonect sa tao, kundi pati sa pagsasalita dito sa radyo. Ito yung magiging isa sa mga way ko para makapag-share ng kung ano man talaga yung kaya kong i-share din sa iba. For the last question, what do you think makes a great radio announcer? Para sa akin ngayon, hindi ko pa siya masasagot kasi malayo na pero malayo pa. Yun lang ang masasagot ko dyan. Alam ko na marami pa ako matututunan sa aking biyahe. Marami pa ako matututunan sa mga katrabaho ko. Marami pa ako matututunan along the way. So, hindi ko pa masasabi kung ano talaga yung ending ko. But, para sa akin, willing ako lagi na makinig. Willing ako matuto sa iba't ibang tao na makakasalamuha ko. Kasi alam ko na may iba-iba tayong galing at talino. So, yun lang yun. Hindi ko masasabi na kung ako na yung nandito na kagad ako. So mga kawan, Lubin si here at nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila para maganap tayo ng mabibigyan natin ng onting pamaskong handog, no? Sa simpleng paraan, kawan, makapagbigay tayo ng saya sa mga tao. Pero sobrang dali lang, kawan, dahil papapiliin lang natin sila ng kung sobre o kahon. Napakadali lang, kawan. Pipili lang sila kung sobre ba ang gusto nila o kahon. Samahan nyo na ako. Let's go na. Dito lang yan sa 1FM. 1 lang yan.
Nay, dahil napansin kita kasi tinatawag mo din kami. Oh, thank you, Gusto thank mo you po. maglaro eh. Sige nanay ha, Opo, dahil thank you po. masaya kami para sa'yo. Dalawa lang pipiliin mo. Kahon o sobre? Kahon na pera. Hindi ko alam kung anong laman nito, tatay. Anong gusto mo nanay? Kahon o sobre? Nanay. Kahon ba o sobre? Kahon na lang po. Kahon. Okay Para nanay, ikaw meron magbukas ako. ng mahiwagang kahon natin ngayon. Anong laman ng kahon? Ano? Grocery. Sabi nanay, dahil masaya ako nanay, Naiyak sige, po ako. ikaw na mag-isa sa buhay Opo. nanay. Thank you, thank you. Masaya ka nanay? Opo. Nanay, dahil masaya ka, Nagdidibo ako. kailangan mag-ano? Didibo ako sa December 12. Magdidibo ka, birthday mo? Opo. O sige, dahil mag-birthday ka sa December 12, bago mag-December 12, babalikan kita dito. Opo, thank you, Ha? po. Pero ngayon, dahil pinili mo ang kahon, sa'yo na rin tong sobre na to. Ay, maraming po salamat, sir. Naiyak po ako. Kapitera po kayo. Maraming. You're only one FM. Buwan lang yan. How do you keep your energy up whenever you are on air? Yan, alam mo, ang ganda ng tanong na yan. Kasi hindi lang naman kasi pagre-radio DJ yung ginagawa ko. So, sa isang buong araw, 2 oras nyo ako nakakasama dito sa 1FM. Aside doon, sobrang dami kong ginagawa pa. But, alam nyo kawan, sa mga nanonood, yun yung pinakamasarap na parte sa aming mga DJ. Yung pag-upo namin dun sa harapan ng booth, hindi na namin pwedeng maalala yung kalungkutan sa labas. Kasi kailangan na namin, alam namin at alam ko sa sarili ko na marami nang nag-aabang na kailangan mapasaya ko sila at matouch ko rin yung mga puso nila. So, parang sa akin, yung pag-upo ko pa lang doon sa upuan ko, sa booth ko, yun na yung pinakamasayang parte kaagad na nararamdaman ko. Kasi alam ko na may makikinig. Isa man yan, 10 man yan, 20 man yan, o napakadami man na nakikinig o wala man makinig sa'yo, alam ko sa araw na yon na may matatouch kang tao. Hindi man lahat yun, pero may matatouch ka. So, yun yung pinakamasayang moment para sa akin na agad. You're only one FM. Buwan lang yan. Please welcome our special guest, Queen Yasmin. Come on! What's up, everyone? Ay, hindi mahuhulog. Hello, Queen! Kamusta? At syempre, I'm good. hello rin sa mga kawan natin na nakatutok ngayon. Queen, magaling ka ba humula? Yes, para sa lahat ng mga mananalo pala, don't forget to share this kasi kapag may share badge kayo, kayo yung panalo. Kapag hindi may share badge, hindi automatic. Ano na? Medyo nalito ako yun I mean, kapag walang share badge, Ito lilinawin natin kawan. Kapag may share badge sila, automatic na panalo kapag tama ang sagot. Yeah. Pero kahit tama ang sagot, kapag walang sharer badge, hindi. counted. Kaya mo bang gawan ng kanta yung rambutan? Okay, game. Gagawan ko ng kanta yung rambutan dahil may nag-request. Rambutan, rambutan, rambutan ang kinakain mo kapag kailangan mo ng para mawala ang iyong antok, mag-rambo-rambutan, rambo-rambutan, Alright, rambo-rambutan ang iyong Thank you so much once again. I'm Will Vinci. Lagi nyo makakasama sa online. And don't forget to like and share ang mga content po namin na nilalabas dito. And also, syempre, ang aming live streaming every Mondays to Fridays. Kayo mawawala tuwing Biyernes dahil marami pa kaming premyo at saya ng papahula namin dito. Dahil hindi ka lang gagaling, tatalino at Kaya mo yan tayo today? hindi ka lang gagaling, tatalino at sasaya. Dahil titiyakin ko na may papremyo kang mauuwi. Hinahanap ko mo ng ambulo, wala akong makita.
na, magagawang mo. Anyway mga kawan, maraming salamat. Keep safe always. And once again, with Queen Yasmin and Lou Vinci, dito lang yan sa 1FM. One lang yan! You're only 1FM. One lang yan. DJ LB, fast talk tayo. Radio or TV? Radio, AM or FM? FM, Favorite music genre? R&B, pop, hip-hop, Okay, coffee or tea? coffee. Cats or dogs? Both. Marami akong cats, marami akong dogs eh. So, parehas. Parehas. Okay, happiness or chocolate? Siyempre, happiness while eating chocolate. Okay, infinite or definite? Doon ako sa definite. Kasi gusto ko tiyak eh. Tiyak yung mga bagay-bagay na gagawin ko. Naaayon talaga at maayos. Kasi alam ko lahat may hangganan. Diba? Walang infinite, walang forever, walang ano. Diba? Sa realidad lang tayo. Doon ako sa tiyak talaga. Tiyak na nagugustuhan mo. Tiyak na mangyayari to. Diba? Kwento 1. Kwento 1 na. Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Kwento 1 na. Nag-text sa akin yung kapitbahay namin, may katok daw ng katok doon yung in-order kong Shopee. Hanggang ngayon, hindi ko pa binabayaran mga kawan. Ako naman! Ako sa mga umorder dyan ng mga Shopee mga kawanan, ako siguraduhin yung bayad nyo na ngayon sahod na mga kawan. Ang hirap lang kawan, nakaraan na scam ako. Biruin mo, bumili ako ng power bank, dineliver sa akin panlinis ng sapato. Grabe. Ganong kalala kawan. Tapos ang malala pa dun kawan, hindi ko naman ino-order nung ganong araw na yon. Ganong umaraw dumating sa amin. Tapos yung nanay ko nagbayad. Buti na lang naibalik kawan. Naibalik yung pera. Kaya ngayon kawan, natuto na ako. COD na ngayon. Yes, natuto na ako. COD. Cash on delivery. Yan, Ano ba? Cash on duty? Yun ba? Ano? Ano daw? Cash on delivery. Ay, nako. Anyway, mga kawan, gandang araw pa rin sa inyo. Muli tayo nagbabalik sa ating kwentuhan. Kasama nyo pa rin na nag-iisang taga-kwento ng bayan na si Lou Vinci. Yung iba kawan, nakatutok yan sa kanila lang cellphone. Tapos nakabukas yung bank account nila. Puro bayad yan sa utang. Nagko-compute. Ako kanina pa ako compute kawan. Hindi ko na alam kung paano ko kukumputin eh. Kaya inaaliw ko na lang yung sarili ko eh. Yung pawis ko tumatagaktak, ang daming bayarin. Walang pang sarili. Kaya talaga, kailangan mong magsakripisyo, di ba? Sabi nga daw nila, mas masarap daw mag-aral no, kapag nagtatrabaho ka na. Pero yung mga nag-aaral naman, sabi daw nila, mas masarap daw yung nagtatrabaho. Tignan na lang natin, kita-kits na lang, kawan. Diba? Pero masarap naman talaga totoo nagtatrabaho kasi nakakatulong ka na, 'di ba? Nakakapag-provide ka na, 'di ba? Kasi nga kaysa naman yung estudyante ka, hindi ka na nga nag-aaral ng mabuti, pasakit ka pa sa magulang mo, 'di ba? Tapos nangihingi ka pa ng baon, 'di ba? Demanding ka pa, may project po kami ngayon kahit wala naman. Ma, bibili ako ng libro kahit binibigay lang naman yung libro sa inyo. Kahit wala naman pambayad sa uniforme, nagkaroon kayo ng outing, di ba? Maraming mga dahilan eh. Anyway mga kawan, ito na muna. Nako, enjoy na muna natin ang araw natin. Nako, ba't ganito yung screen natin? Nakakagulat to Ba't ganito? Yan, kala ko, ito ba yung lumalabas? Ito yung lumalabas? Ito? O ano ba yung lumalabas ngayon sa ano natin? Nakikita kayo ditong lahat. Dito sa screen natin. Hindi, kanina lang. Ngayon hindi na. Inaayos nila. Mamukha kayong batang paslit dyan sa gilid, no? Anyway, mga kawan, ready na ba kayo sa ating kwentuhan? Yes. Parang ang hina ng ano nyo. Ready na ba kayo? Yes! Yan! Sino
muna magtatanong. May katanungan ng kawan natin ngayong oras na to eh. Naku kawan ha, sa mga gusto nga magbahagi ng kanilang mga kwento, pwede po natin pag-usapan ngayon yan. I-drop nyo lang po dyan. At kung may mga komento din kayo na opinion na gusto nga sabihin, pwede nyo pong i-text sa 0998-9619711. Kasama nyo po ang aming kakwentuhan dito na si Kyle, si Marlo, si Sophia, si Quincy, at syempre, anong natin, papalikalala natin dito. Si Master Jaya, no? Yes! Ano, Master? Ready na ba kayo, kawan? Ready na? Okay. Anong katanungan? Ito muna, anong katanungan? Anong topic natin ngayon? Anong pagkukwentuhan natin ngayon? About saan yan? DJ LB, may tanong lang po ako. Ayan, anong tanong yan? Ano po? Bakit pinapatagal ng mga babae yung panliligaw? Wow, good question, no? Wow, good question. Bakit pinapatagal ng mga kababaihan ang panliligaw? Ito muna, sa mga kawana muna natin ang katanungan, bakit ba kayo nagpapatagal sa mga manliligaw nyo dyan? Diba? Sa mga single dyan kawana, at syempre, yung mga dumaan din sa pagiging single. Gusto lang din namin malaman na bakit nga ba na sobra yung pinapatagal yung lalaki in terms of panliligaw? Ano bang napapala ninyo? Ano bang nasa isip nyo? Bakit ganon? Pwede ba ako makahingi muna ng unang pananaw? Siyempre sa mga kababaihan. Anong pananaw ng isang kababaihan natin? Go Quincy, let's go. Sa akin po, para sa akin, kaya minsan tumatagal po talaga yung, kasi mas, gusto namin mas makilala pa po yung kung ano ba ugali. Kasi as long na matagal, mas makikita mo kung may mali ba dun sa taong yun. Ganon. Ayun So, po. mas nakikilala nyo bilang Opo. isang babae kapag matagal na yung bilang matagal na yung panliligaw nila, no? Sa bagay, para makita mo, 'di ba? Para makita mo din kung talagang sincere yung isang tao, no? Meron ba kayong kasabihan diyan, yung mga lalaki? Anong masasagot niyo mga lalaki? May tanong lang ako. Kasi yung iba, inaabot ng ilang taon o kaya ilang buwan yung tagal bago sila manligaw. Tapos ending, hindi pala nila sasagutin. Ayun! Naranasan mo na yun? Hindi pa naman. Kala ko naranasan mo na. Hugot na hugot yung tanong. Hugot na hugot yung tanong mo eh. Ayun katanungan sa mga kababaihan nyo, no? Oo nga naman, bakit nyo naman pinapatagal tapos hindi nyo naman kami sasagutin? Diba? Ano bang magiging assurance namin kung pinapatagal nyo yung panliligaw tapos malalaman namin na talagang sasagutin? Kasi may mga times na parang gustong-gusto kami ng babae, biglang at the end of the day, biglang wala naman pala. Friends lang tayo, boy. Di ba yung mga ganun na parang, sorry, kaibigan lang kita. Di ba? Friends lang tayo. Alam mo, mas na-realize ko na mas maganda tayo kapag magkaibigan. Go! Hindi, DJ LV, kasi minsan yung mga lalaki, hindi sila direct na nagsasabi na manliligaw sila. So, syempre sa babae, mahirap din kung mixed signals yung pinapakita. Diba? So, ganun, di mo rin alam kung totoo bang nanliligaw or nagpapakita lang ng magandang loob. Ganon. Makes sense yun, Pwede na mag-away? Oo, pwede naman. Alam nyo, totoo yun Alam mo yun, no, na, minsan di rin naman tayo nagsasabi, di ba? Parang nanliligaw na lang tayo. Mahirap naman kasi pag nagtanong din, no? Sige, go. Hindi, po kasi yun, yung sinabi niyang hindi nila alam kung manliligaw yung lalaki. Kasi, hindi naman yung kunwari nag-usap kayo, bago pa lang. Siyempre hindi naman agad sasabihin ng lalaki na manliligaw ako yung ganito. Siyempre gusto niya rin muna makilala o kaya tumagal kahit saglit man lang bago siya magsabi na pwede ba akong manligaw. Yun, Pero ito may tanong lang ako sa inyo, team. Nagme-make sense ba na tatagal talaga kayo sa relasyon kung papatagalin mo yung panliligaw o mas papabilisin mo? What I mean is, kung mabilis lang ba kayong nagligawan, mas effective ba yon na pwedeng tumagal kayo sa relasyon? O pag mas mabilis kayo nagligawan, mas tatagal ba kayo sa relasyon? What I mean. Tapos, kung matagal ba kayo nagligawan, mas bibilis ba kayo sa relasyon? Yun ang point eh. Parang mas matatag ba ang isang relasyon kapag matagal ang panliligaw?
mas matatag ang isang relasyon kapag sobrang pinaantay mo siya ng taon para sa panliligaw at mas marupok ba at hindi solido ang relasyon kapag mabilis ka lang niya sinagot. Yun ang gusto ko malaman ngayon, Kawan. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng mga ng mga opinion ninyo ngayon. Sige nga, pag-usapan natin yan. Ano masasabi nyo dyan, Kawan? Sige nga. Para sa akin po hindi siya hindi po siya nababase doon sa tagal or sa bilis kung yun sa panliligaw po. Halimbawa na lang po sa amin po ng girlfriend ko. Nagkakilala po kami March 22. Nanonood yung girlfriend mo ngayon, no? Sige, game. Nagkakilala po kami March 22 tapos sinagot niya po ako ng April 17 po. Tapos ngayon 3 taon na po kami. March, April. So, 1 month ka lang nanligaw? Wala pa pong 1 month. Wow! Nakakabaliw, nakakakilig, Ganon ka lang kabilis ng ligaw. Opo. Pero ilang taon na kayo ngayon? 3 taon po. Wow. Ano masasabi niyo dun, girls? Okay, sa mga girls yan, kayo, anong pananaw mo? Ikaw, Sophia. Sir, ako naman, yung point of view ko doon, tama din naman. Kasi minsan kapag 'di ba gusto ng babae at gusto ng lalaki yung isa't isa, parang yung ginagawa nila sa ligawan stage, parang sila na din. Kumbaga MU sila, ganun, mutual understanding. Tapos kumbaga matagal silang ganon, tapos yung pagsagot nila, parang wala na lang din sense. Kasi kung anong ginagawa nila nung ligawan, ganon din pag naging sila. Parang formality na lang yung naging sila. Uy, maganda yung pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan, yung parang formality na lang, no? Ikaw, naniniwala ka ba doon na kung ano yung ginagawa nila nung nagliligawan sila, yun na rin yung gagawin nila pag sila? Anong yun? Paano ginagawa? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng sample doon sa ginagawa. Na medyo sa akin malalim sa akin yung ginagawa Ano bang ginagawa kapag ligawan pa lang na ginagawa pa rin kapag sila na magkarelasyon? Ayan, sige nga. Bigay kayo ng sample, sige. DJ, yung parang, for example, yung pagkain sa labas, yung mga ganun, yung mga sweet talk na kahit walang sila pero may I love you na. Nag-I love you! Ang bilis mo naman, nag-I love you ka na kagad. Parang wala pa sila pero may I love you-han na. Ganon. No, wala pa. Totoo ba? Uso ngayon yan? Sa panahon ngayon, DJ, madali na lang magsabi ng I love you Pero hindi mo alam kung totoo o hindi. Oo, di ba? Kasi parang yung I love you words na lang. Oo, di ba? Parang normal na lang na hi, hello na lang siya, no? Na I love you, di ba? Mahirap sabihin yung mahal kita. Ganun ba yun? Ano pinagkaiba nyo? Tinagalog mo lang. Pero kasi pag Tagalog, parang mas sincere pakinggan kaysa sa I love you. Kasi kahit sino pwede mo sabihin I love you ngayon Parang empty words na lang talaga siya Pero yung mahal kita, mahirap sabihin sa isang tao yun. Ayan Totoo, mga kawain. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, pwede kayo mag-drop dyan ng comments ninyo at makipagkulitan at kwentuhan sa amin at samahan nyo kami dito. Kawain, ang huling katanungan ko muna dito, bakit ang mga babae mahilig magpatagal in terms of panliligaw ng isang lalaki? Ba't lagi nilang pinapatagal? Kaya mga kawan, drop nyo lang dyan yung mga comment ninyo. Ako, pag-uusapan na muna namin to sa live streaming. Dito lang yan sa 1FM 1 lang yan. Eto na. Na-live streaming pa rin tayo. Sige. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Palawan, 99.3 Baler. 1 FM. 1 FM, you're only 1 FM. 1 lang yan. Pagising mo pa lang sa umaga, kasama mo na kami bilang isang pamilya. Mapakwentuhan mag-asawa, at syempre hindi magpapauli ang kwentuhang barkada. Mga kawain, subaybayan niyo po ang aming mga programa na pasok sa inyong panlasa. Dito lang yan sa 1FM, 1 lang yan. 1FM, you're only 1 FM. 1 lang yan. DJ LV, ano ba yung kwentong 1FM mo? Naku, marami akong kwentong 1FM pero ano ba gusto mong malaman?
Alright, ayan na. Ayan na muna mga kawan. We're back again. At syempre, hello sa live streaming natin sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Gandang araw po sa inyo. Kala Grace, Camiller, Apolinaria, sa mga kamag-anak na mga kakwentuhan ko ngayon. Nakatutok ngayon. Gandang araw po sa inyong lahat, no? Ayan, hello po sa inyong lahat mga kawan. At syempre mga kawan, ito muna. Nako, pag-usapan na muna natin to. Ano bang masasabi ninyo? Ano ba? Ito, nakikita kayo ngayon dito sa camera. Nakikita kayo ngayon dito. Ayan, tago niya yung mga ano. Hindi, joke lang. Joke lang, hindi kayo nakikita. Ayan, at anong masasabi nyo dun sa ginagawa? Totoo ba yun? Kung ano yung ginagawa nyo ng panliligaw pa lang ng lalaki. Kumbaga, wala nang aside dun sa pag-I love you na sinasabi ninyo, wala na dun. Dun lang. Hanggat Common na ginagawa ng mga magkaibigan na at saka ng partner, parang same lang. Pero yung mga above doon, wala na. tingin nyo, hindi ba nagkakaroon ng kasawaan yung isang lalaki kapag kung ano yung ginagawa niya panliligaw pa lang, nangyayari na rin doon sa pag-in relationship sila. Siyempre, kapag na-realize niya na parang, ngayon pa nga lang nanliligaw ako, nagagawa na namin yung ganito eh. Tapos, paano kapag after ng ligawan, maging kami? Ano pa ba ang pwede kong mangyari o ano magawa namin? Tingin nyo, may factor yon. May factor talaga yung DJ, kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Mas mabilis maghiwala yung matagal na nagliligawan kasi nga kapag yun yung isa sa problema kapag sa relasyon kailangan niyo mag-explore together kasi kung mabilis kayo kung mabilis naging kayo, parang lahat na lang nung ginagawa niyo is nangyayari na. So, kailangan niyo mag-explore na, kailangan niyo maghanap ng bagong gagawin para maging alam mo yun, para magkaroon ng thrill yung relasyon niyo. So, saan kayo mas agree? Sa mas mabilis na pamamaraan na ligawan o matagal? Saan kayo? Sa akin, mas mabilis. Bakit? Kasi naniniwala ako dun sa kasabihan na hindi yung panliligaw ang pinapatagal, yung relasyon. Ganun. Kasi merong hindi sa nilalahat ko. Meron kasing ibang lalaki, yung sinasabi nga kanina ni Quincy na para daw mas makilala yung lalaki, kaya pinapatagal. Hindi kasi paano mo makikilala yung lalaki kasi yung nanliligaw. So meaning, hindi niya ipapakita yung tunay na ugali niya. Ang ipapakita niya ay kung ano yung gusto mong makita mo sa kanya. Ngayon, kapag sinagot mo yung tao, nagkakaroon na yun na parang authority, makakampante na yun na magiging siya na talagang ipapakita niya sa'yo. Kaya nga sinasabi nila na kapag doon mo makikilala yung tao kapag naging kayo na, hindi sa panliligaw. Pero sa akin para sa akin, tulad nga na sinabi mo kanina na kapag maaga pa kayo nagkagustuhan, parang nag-e-explore pa kayo. Baka hindi nagre-ring na cellphone. Nagre-ring na cellphone. May tumatawag yung kamag-anak niyo, tumatawag na yata. Hindi, nagpapa-shoutout yung kamag-anak mo, bro. Hindi, ito lang yung punto ko doon. Di ba sabi mo nga kanina, kapag parang ang bilis nyo lang nagkakilala, parang hindi pa kayo ready or hindi pa kayo nakakapag-explore. Diba? So, malaking factor yun kung saglit ka lang niya niligawan, tapos hindi pa kayo ready, tapos hindi pa kayo nakapag-explore, tapos naging kayo kagad. Baka dumating sa point na ma-realize nyo na, kasi ang bilis namin nagkagustuhan kaya ayoko na. Diba? Parang, diba, malaking impact din yun, factor din yun na mabilis kayo nagkakilala, tapos ang bilis nyo rin. Kasi parang marirealize nyo bigla sa isip nyo, ang bilis kasi namin nagkakilala nito, hindi pa namin talaga alam ang isa't isa, mga gusto namin, tuloy, ito, nagiging reason yun para maka-exit sila Pero may mga dahilan din naman, kapag matagal, sabi naman nila, bakit mo kailangan patagalin? Di ba? Bakit mo kailangan patagalin kung sa saglit naman ng panahon, pwede tayo magtagal sa relasyon natin. Hindi naman yung panliligaw dapat patagalin Yung relasyon. So, pinapatagal mo ako, anong dahilan? Bakit? Para makilala, para mas malaman mo na ito ugali ko, which is good. Pero, ang tanong, ngayon ba, sa ngayon kasi panahon na namin, hindi mo pwedeng gawin kung bilang manliligaw, yung parang magjowa na kayo. Sa ngayon ba, nangyayari na bilang magjowa na rin yung trato nyo sa isa't isa kahit nagliligawan pa lang? Ano bang definition sa inyo ng panliligaw? Ayan, sige! Sige nga, kasi, di ba ngayon, di ba kadalasan ngayon, ang nangyayari, di ba kawan? Ang definition ngayon nangyayari ngayon, definition tuloy. Ang nangyayari lagi ngayon, ligawan kita. Tapos sasagutin ng babae, sige tayo na. Ano nyo? Nagigets nyo? Di ba may mga gano'n na parang, liligawan niya ako, sige na nga, gusto rin kita.
May ganun eh. May ganun nangyayari May ganun nangyayari. Ayun, kasi pogi. Di ba? Kasi pogi. Di ba? Kasi gusto niya rin. Di ba? Ganun. So, yung mismong meaning ng panliligaw, di ba? Lumalayo na sa traditional meaning. Nawawala na doon sa mismong point talaga ng panliligaw. Paano ba ang definition ngayon ng panliligaw? Sige nga, bilang isang babae, ano ang pananaw at ano ang salitang panliligaw sa inyo ngayon? Sige nga. Walang walang exact definition. Pero for me, dapat kasi parang siguro mag-ask ng permission sa parents. Yung previous relationships ko kasi walang ganun. Walang formal na pagpapakilala sa magulang. Uy, may hugot na sa... Hindi, sir, dapat kasi ganun. Previous relationship to. Hindi, parang ganun diba dapat? Kasi respeto sa magulang yun na magpapaalam ko. Parang isa din yun sa factor na makakonsider mo kung okay ba tong lalaki na to. Pag pinakilala mo sa magulang, diba? kung okay ba sa kanya ipakilala, ganun, diba? Kasi, ang naiisip ko ngayon, kaya ang bilis maghiwalay na magkarelasyon. Kasi easy to get din nakukuha nila eh. Yeah. Tama. Diba? Parang, okay, ligaw ako ngayon, bukas kami, tapos, wala na. Diba? So, tingin nyo, nasa tao ba? Kasi may mga nag-work ako medyo naguguluhan din ako dito sa pangyayari na to, diba? Sa topic na to. Kasi, may mga tao na saglit lang naman sila nagkakilala. Parang, ang kwento pa nila, dumaan lang sa harapan ko yan. Tapos na love at first sight ako. Tapos tinanong ko yung name niya at number niya hanggang sa nagka-date na kami and naging kami. Ganun lang, kadali yung story niya. At may 5 anak na sila ngayon. Di ba, may ganun totoo yun Pero bakit ngayon? Nagkakilala kami sa isang lugar tapos nanligaw ako sa kanya. And then, kinabukasan, wala na. Break na kami. Di ko na nga siya kilala eh. Di ba? May ganun eh. Mabilis na lang. It depends ba sa tao? Or it depends doon sa dapat talaga mas patagalin natin, i-challenge natin yung lalaki, i-challenge natin yung nagkakagusto sa atin. Tingin nyo, anong mas mag-work? Diba? Ano yung mas mag-work doon sa senaryo na tatagal kami ng relasyon, magiging okay relasyon namin kasi ito yung naging formula ko. Tingin mo may formula talaga? Tingin nyo? Tingin nyo? Sige, feeling ko wala, DJ. Bakit? Wala? Walang formula sa pagmamahal. Di ba? Wala. Kumbaga nasa tao talaga. Depende talaga sa Kung tao. seseryosohin ka, gugustuhin niya, at hindi niya gugustuhin. Depende talaga sa tao yun. Kung gusto niyang tumagal, pero depende rin sa partner niya. Ganun lang. Depende lang sa tao talaga kasi may mga taong gusto lang makuha yung ganito, tapos pag nakuha na, alis na, babay na. Meron din mga taong kahit na makukuha yung ganito, mag-i-stay pa din. Speaking of makuha yung ganito, nararamdaman nyo rin ba bilang tayo, syempre lalaki tayo, 'di ba? Nararamdaman nyo rin ba bilang isang girl na may gusto lang sa inyo kuhain? O may intention lang sa inyo? Kasi 'di ba may mga sweet talker. Ito na naman tayo. Balik na naman tayo doon. Balik na naman tayo eh. Ito na naman tayo sa magiging Magtatagpo na naman tayo sa mga sweet talker. 'Di ba may mga sweet talker magagaling mang bola? Tapos kumuha. nanliligaw sa girl, 'di ba? Gugustuhin mo, 'di ba? May in love ka. Nararamdaman nyo rin ba 'yon? Meron bang sumasagi sa ito kasi parang parang hinihimay natin yung mga senaryo in terms of relationship. Kasi 'di ba? Merong alam mong gagawan ka na ng kalokohan na itong lalaki na to, pero gusto mo din. Di ba? Kasi pogi. Di ba? Sige. Di ba? Di ba? Real talk tayo. Alam mo na red flag tong lalaki na to, nakwento na sa inyo dun sa baryo nyo, nakwento na dun sa school nyo, nakwento na dun sa office ninyo, pero ginusto mo pa rin. Di ba? Ito ang tanong. Sumasagi din ba sa isip ng babae o nararamdaman ng isang babae na red flag na yun nanliligaw sa kanila pero gugustuhin pa rin nila?
Oo, sir, nararamdaman. Kasi, may kita mo yun eh. Kunyari may kausap ka lalaki. Tapos parang complacent siya masyado. Parang confident siya na makukuha ka niya ganun. Pero parang gusto mo din siya. Kasi may thrill eh. Ganun talaga. Sir, may ganun babae talaga. Gusto ng thrill. Katulad ko. Hindi nga, totoo. May mga ganun. Meron talaga, sir. May mga ganun. Ikaw, Quincy. Sumasagi din sa isip mo kung alam mong may gagawin na masama. Di ba sabi daw, di ba, malakas daw mang sense. Di ba? Yung instinct ng isang babae, di ba? Grabe. Di ba? Parang instinct ng pusa yan eh. Di ba? Grabe makaramdam. Tingin nyo. Ano talaga? Nararamdaman nyo din, sumasagi din sa isip nyo. Opo DJ. Bali, base po sa mga action nila, ganun po. Kasi, may mga kaibigan din po kasi akong lalaki. May respeto, parang ganun. Mapipil mo yun. So, pag yung mga parang sa may isang lalaki na hindi seryoso, ganyan. Dun sa mga action niya, doon mapipil na, ay, may gusto lang tong kunin sa akin, ganun. Mga ganun. Yung mga, yung mga sweet talker, mga ganun. Ibig sabihin, walang malolokong babae kasi, alam nyo, di ba? Naniloloko kayo. Oo. Ibig sabihin, Gusto rin nila magpaloko. Reverse card. Di ba? Tapos lalahatin lahat ng lalaki. Di ba? Oo. Di ba? Reverse card. Di ba? Mga kawan, kung nakikinig kayo sa amin, di ba? Kung napapakinggan nyo kami, di ba? Di ba? Kung alam nyo naman pala at nararamdaman nyo na may gagawin sa inyo yung isang tao na yun. Kasi syempre, di ba sabi nga daw nila, loko sa girlistic namin, kami mga babae, girlistic namin, grabe. Alam namin na maluloko, isang lalaki. Pero ba't ka naloko? Ginusto mo? Sige. Ayan na, si Master na. Go, hindi Master. sa ginusto yun. Parang Paano? ganito kasi yan eh. Kunyari, nararamdaman ko na, kunyari karelasyon ko si Marlu. Ayan. Parang nararamdaman ko. Nag-name drop na. Okay. Parang nararamdaman ko, lolokohin Yeah, okay. mo ako. Okay. Siyempre, sa akin, sige, titignan ko muna to kung itutuloy ba talaga. Parang chance. Okay, oo. Ganon. Na titignan ko muna. Oo. Okay. Parang, syempre, karelasyon mo, may tiwala ka dyan. Sa tingin ko, parang hindi niya naman kasi talaga magagawa sa akin yun. Pero may sumasagi sa isip mo. Pero syempre, Bibigyan mo pa rin. ano yan eh, yung pinakang nasa utak mo eh. Oo. Heart over mind. Yeah, Heart over mind. Heart over matter. Parang mas pinapagana yung puso kaysa sa utak. Hindi, pero sabi eto kasama ko si twin brother, si David, si engineer. Sabi daw nila, hindi daw magfa-function ang puso kung hindi rin pinapagana ang utak. Dapat sabay. Dapat sabay lagi. Isa lang sila eh. One lang sila. Di ba? One lang yan. Hindi, pero iisa lang sila eh, ng function. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mo, yun din na naiisip mo. Tama. Hindi naman pwedeng, gusto ko siya pero, at the back of the, Hindi mo diba? gagamitin utak. Oo, di ba? Hindi ko gagawin to, pero gusto mo siya eh. Diba? Kalokohan eh. Hindi pwedeng maglihis ang puso at isip. Ano yan eh, pag puso yung ginamit, masasaktan ka. Pero pag utak yung ginamit, magiging pusong bato ka naman. Tama. Pero tingin mo parehas sila ng desisyon lagi? Hindi. pwedeng Hindi sa lahat ng bagay. Pero at some point, dadating ka sa ganun. Sige nga. Hindi agad na kasi syempre pag sobrang mahal mo, hindi mo agad kayang bitawan yung tao kahit hindi na tama yung treatment sa'yo eh. So, kahit yung mind mo, gusto niya na iwan mo na kasi nga kawawa ka na. Pero yung puso mo, syempre mahal mo. So, di mo man let go, yeah. Ganon. Pero darating ka sa point na parang, ay, sobra-sobra na ganon. So, darating ka na sasabay na yung puso tsaka isip mo na iwan mo na. Kasi para sa'yo dun eh. Ganon. Ba't nila pinapapiling puso o isip? Anong mas matimbang? Puso o Mali isip? yun. Hindi totoo yun. Walang ganun. Walang ganun Walang ganun. na. Puso o isip. Ano mas matimbang puso o isip? Dapat talaga sabay. Sabay talaga. Kasi kapag sa decision making na ang pinag-uusapan, kailangan mo pagganayan ng puso mo at isip mo eh. 'Di ba? Hindi ka pwedeng isip lang. Tama. 'Di ba? Tapos i-set aside mo yung nararamdaman mo. Hindi pwede 'yun. 'Di ba? Oo. Walang ganun eh. So ano?
Dami, ang layo na ng nasa Tugigaraw lang tayo, napunta tayo ng Quiapo, Manila. Ang layo na ng pinag-uusapan natin. Lumipad na no? Pero going back tayo dun sa dun sa panliligaw, no? So, ngayon nalaman ko na may mga idea na pala ang babae, 'di ba? Kapag red flag ang isang lalaki. 'Di ba? Di ba? Kasi syempre nagba-background check din yan mga yun. Ini-stick din yung FB. Ano kayang lagay nito? Sige nga, ano kayang pwedeng Saan naglalagay? Di ba? Pero bakit kayo nagagalit kapag naloko kayo? Kung alam nyo naman red flag. Bakit? Bakit? Ano sir, bakit ano? Kung alam nyo naman palang red flag yung lalaki, tas binigyan nyo ng chance, ba't kayo nagagalit? Nagagalit pag naloko? Syempre, naloko eh. Hindi, pero binigyan mo ng chance eh. Kasi nga may thrill. Sir, kasi ito Pero magulo talaga utak ng babae. Babalik kami mamaya kawan. Hindi sir, Worth it ka mahalin. Lahat tayo ginawa ng taas para worth it tayo maging masaya. Alright mga kawan, we're back again. Kasama nyo pa rin na nag-iisang Low Vinci. Dito lang yan sa 1FM. No? Yun, no? And syempre mga kawan, gandang araw pa rin sa mga kawan natin na nakatutok ngayon. At sa mga kawan natin na nasa kanila na lang tahanan. At live na live pa rin tayo ngayon sa radio ng 1FM. Papakinggan tayo from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi at San Vicente, Palawan at marami pang iba. Ano yung mga kawan, may katanungan nga ako sa kanila kanina. Kayo ba kawan, alam nyo pa ba ang meaning, no, definition, 'di ba, ng panliligaw, 'di ba? Kasi ngayon sa modern days, kawan, ngayon sa digital age na tinatawag niya din. Parang mag-Tinder ka lang, mag-online dating app ka lang. Ano, parang hanap usap deal. 'Di ba? Ganun lang kadali. Hanap usap deal. Di ba, totoo naman, 'di ba? Parang hanap, usap, deal, 'di ba? Okay na tayo kagad. Kita na tayo, and then pwedeng maging tayo na o pwedeng maging bukas hindi na tayo magkakilala. 'Di ba? Pang Monday ka lang, no? Ito na naman tayo sa pang Monday ka lang. 'Di ba? Paano ikaw muna, bro? Dito muna sa lalaking side. Muna. Oo, ano bang meaning pa sa inyo? At ano pa bang halaga sa inyo ng panliligaw, 'di ba? Sa akin para yung panliligaw para sa akin ano yun pagpapakita sa babae ng sinseridad.
Paano? Sa paanong paraan? Kasi pag sinabi mong sinseridad, andun na yun eh. Kasali na yung pagsisilbi, pagpapakita mo kung sino ka, pagrespeto sa mga magulang niya at sa pamilya niya. Nandun na yung lahat eh. Kapag napakita mo sa isang tao yung sinseridad, syempre mapapakita, malalaman ng babae na mabuting tao ka at parang ano, alam mo yun, parang, pang future ko na to. Parang ganon. Yun yung panliligaw para sa akin. Ang ganda. Ikaw bro, tingin mo. Ano po? Para sa akin yung panliligaw is para para maipahayag yung damdamin ng lalaki sa iniibig niya. So sa paanong paraan? Paano mo ipapahayag? Paano ka manligaw? Paano ba ang Kyle manligaw sa kanyang binibini, iniirog, di ba? Paano Siyempre, una, kikilalanin mo muna. Sige nga, Kyle. Try nga natin. Kunyari, ako yung babae. Hi. Kunyari ako yung babae. Paano ka magpapakilala sa akin? Paano ka nagpakilala doon sa girlfriend mo? Paano ka nagpakilala? Sige nga. Hindi kasi siya yung totally pakilala talaga eh. Sa Paano? pag-uusap kasi Binangga mo lang, kinuha mo yung wallet, tapos kinuha mo yung card, ID. Di ba? Okay na to, di kita kikilalanin. Chat na kita kagad. Paano paraan, Kyle? Paano mo in-start yung conversation ninyo? Paano nyo in-start yung conversation ninyo? Sa ano kasi yun, sa Facebook. Wow! Dahil sa Facebook! Doon kayo nag-start? Opo, sa Facebook. Sa Facebook? Yung kaibigan niya kasi, yun yung kausap ko dati. Parang tinanong ko sa kanya kung anong pangalan nun. Kasi nag-selfie, tas min-ID nung kaibigan niya. Doon ko tinanong sa kaibigan niya. Tas doon kami nagsimula mag-usap. Okay. So, may bridge doon sa love story ninyo. Meron tao. So, doon mo na pinakita. Paano mo makapapakita yung sinasabi nating panliligaw doon sa Facebook? Kasi yun, mahirap nga yun kasi Hindi, kasi diba, yun mahirap diba? Facebook yun eh. Facebook kasi, yun. Wait lang. Yung totoong panliligaw talaga is hindi siya LDR, hindi sa Facebook. Kumbaga siya yung ano ba to? Yung physical. Yeah, yung diba dapat face to face kasi tayo yung nakasanayan magkita. na yung pupuntahan sa bahay, ganito. Pumunta ka sa bahay nila? Hindi pa. Ang lakas ng loob mo pa 3 years ka pa dito. Niyayabangan mo kami kanina pa. Hindi ka pa pala nakikita ng nanay na. Nakita na ako. Pero hindi pa ako pupunta sa bahay nila. Bakit? Anong dahilan? Ba't di ka tumutugtog doon sa bahay nila? Bakit? Komplikado. Komplikado. Kumbaga kapag sila na nag-offer na pumunta ka doon. Ayun, pwede. Oo, pwede. Hanggat hindi pa ina-offer, huwag kang pupunta. Tips yun Tips yun sa inyo mga kawan, sa mga nakikinig sa atin ngayon Hanggat hindi kayo iniimbita ng pamilya, huwag kang pumunta. Kis yan, di ba? Kung ayaw ka tanggapin, ayaw ka papuntahin, okay lang yan. Ang mahalaga, mahal mo yung anak nila, di ba? Sige nga, kayo nga mga girl. Ako muna. Sige. Para sa akin, panliligaw. Ngayon kasi, tulad nga sinasabi ko ngayon, hanap-usap deal na lang, di ba? Sa internet. Mabilis na lang. Ang dali na lang eh. Ang dali na lang. Kumbaga, wala kang jowa ngayon, nag-break tayo. Tinder, di ba? Bumble. Ang dami. Ano pa ba? Miguel, ano pa ba? Telegram. Ano pa ba? Sige nga. Nearby. Di ba? Ang dami, di ba? Sobrang dami na, bro. Sobrang dami na. Pero, ang tanong, nandun ba ang true love? Wala. Hindi mo makikita doon. Tingin ko, hindi rin. 'Di ba kanina pinagtatalunan natin doon sa sa haba ng oras at panahon na parang panliligaw. Tingin ko kailangan may qualification din eh. Kasi kung alam mo ang definition, ang meaning ng panliligaw, ano ba ang panliligaw? Tulad yan, may effort daw, sinasabi ninyo. Kailangan na pumunta ka sa bahay, kailangan makilala ka ng pamilya. Di ba? Sabi ng mga girls kanina yan eh. Dapat makita nila talagang sincero ka. Kung sa apat na yun kung yun lang ang yung qualification para maging sagutin ka ng girl, tingin ko uubos ka rin ng ilang araw dyan eh. O buwan, o months. Kasi kung hindi ka pa, kung okay ka na dun sa girl, goods ka sa girl. Sa magulang.
sa magulang hindi ka okay. So paano mo na naman liligawan yun? 'Di ba? Tingin ko mas nagiging worth it yung salitang panliligaw at yung ginagawa na panliligaw ng isang lalaki kung sinusunod nila yung qualification. Di ba parang sa resume lang din, di ba nag-apply ka kung talagang tama ba yan, ito talaga, okay, dyan ka. Di ba kasi kung hindi naman nagagawa yun, yung apat na yun na seryoso ka dun sa girl, talagang nakikita mong yung pagiging sincero mo sa kanya, okay ka sa magulang, ano pa ba, pumunta ka sa bahay, nagpakilala ka, yung consistency. Kung nagagawa mo yun, at na-perfect mo na agad ng a month sa isang buwan, tingin ko pwede ka nasagutin ng babae. Kasi ngayon, ang nangyayari, usap kami, gusto ko siya, okay, parang baby na tayo. Usually ginagawa, nag-video call kagad. Ang sweet, yung mga sweet kagad yung mga sinasabi. Mga pangako kagad na imposible. Di ba? Na magsasama tayo hanggang dulo, gagawa tayo pamilya, di ba? Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Di ba? Marami na mga pangako kagad na hindi naman tinototoo. Di ba? Yun ang nagiging problema. Di ba? Yun yung nagiging nakakasira para mas mabigyan ng halaga yung panliligaw. 'Di ba? Kaya marami nalolokong babae. Kasi gusto rin nila. 'Di ba? Yeah. Para daw may thrill. Para daw may thrill. Sige nga, sa side nga naman ng babae, tingin nyo, tama ba 'yon? Na meron kaming qualification or dapat sundiin na ma-meet namin 'yon before nyo kami sagutin. Tingin nyo effective 'yon? Tingin nyo lang Yes po. DJ Bali, based on my experience po. Pinaranas mo yan? Pinaranas mo? Hindi, ngayon, po kasi, yung relationship ko po ngayon kasi, galing siya sa dating app, sa Facebook. Wow. Yes. Ayan, interesting Yes, to. Wow, interesting. Alright. Game. Doon, nakilala ko po siya doon. Then, hanggang sa nagkausap na kami, ganyan. Tapos, ilang months din po yun. Like, ang tagal din po talaga. Iba pa po yung panliligaw niya ng 3 months sa akin. Bukod doon sa dating app? Siguro mga 5 months, ganun. Tapos, syempre kinikilala po talaga eh. Kasi, para sa akin, kasi Facebook lang yun eh. Hindi ko naman siya nakikita, di ba? So, mas gusto ko na, kung gusto mo akong ligawan, humarap ka sa akin, di ba? Like, ganun. Wow! Tawag doon, mas maano mo na, seryoso ka. Oo. Ganyan. Tama. Tapos, di ba, pag dating app po kasi, malalayo yung mga lugar, di ba? So, siya naman, medyo malayo din po siya sa amin kasi Caloocan siya, ako Tondo. So, malayo pa rin po yun. Tapos, syempre, para sa akin, yung panliligaw na pag sincere ka, talagang pupuntahan niya ako kahit na anong oras pa yan, or kahit anong okasyon. Kasi parang mafe-feel ko doon na, na tawag doon na, seryoso siya sa akin. Kasi nga, gusto niyang pumasok sa buhay ko eh, di ba? Like, tsaka, talagang mapipil mo din yun pag bilang babae na, parang, lalo na ako, first boyfriend po kasi na seryoso. Pero kaya, ano yung dapat ma-hit na qualification bilang babae? Totoo po yung sa magulang. Kasi yung parents ko po strict. Kaya talagang, may mga nagdaan before. Siyempre, bata pa ako noon eh. Kaya takot po talaga ako. Tsaka, gusto ko po kasi pag may magpakilala sa parents ko, ayun na po yun. Ganun. Kaya, siya po, na niya yun, kahit na sobrang strict, di ba? Pinatunayan niya na kaya niya. Ganun. Wow, no? May mga ganun pala, no? Good job. So, di ba dapat talaga bilang isang lalaki, dapat nakakatanggap kami kung ano talaga yung dapat napapaintindi sa atin ng babae kung ano ba talaga yung gusto nilang ma-hit natin. Para nagkakaunawaan. Kasi sabi nga daw nila, nagiging maayos ang lahat kapag may good communication. Diba? Kapag sinabi ng babae, alam mo, sasagutin lang kita kapag kaya mo na magpakilala sa magulang ko. Kasi minsan naliligaw din kami. Bilang isang lalaki, hindi na namin alam na kung paano yung gagawin namin. Na paano ba yung mga toyo nyo lang ba dapat naming alamin? Diba? Pero hindi naman pala namin nahihit yung dapat na okay na gusto ninyo kasi nakafocus kami dito sa
sa pagtotoyo ninyo, nagliligawan pa lang, inartihan mo na kagad, di ba? Hindi mo na kagad kinausap, di ba? Iniwan mo na agad, di ba? Ayoko ng ganito, ganyan, ganito. O kaya minsan, yung ugali mo talaga, nung nagliligawan, ang sweet-sweet ninyo, pero yung naging kayo, nag-iba na, di ba? Kasi hindi mo kayang ipakita yung sino ka, kasi wala kayong good communication. Tingin ko, kawan, sa mga nakikinig dito, kung tama ba ako sa aking pananaw, di ba? Ngayon, tingin ko mas magkakaintindihan para lalo na sa mga newbie pa lang sa relationship papasok. Tingin ko mas magkakaintindihan yung babae sabihin niya na, alam mo kasi, ito gusto ko maayos na lalaki, pakilala sa magulang ko, ganyan. Tsaka, wag mo naman sasabihin yun kung hindi mo talaga entertainin yung lalaki, di ba? Hindi mo naman babanggitin yun sa kanya na kung kani-kanino lang na, uy, nanliligaw sa akin to. Oh, ito yung ano ko. Ito kailangan mo sa resume mo. Di ba? Hindi naman ganun Hindi naman ganun Talagang kapag napupusuan mo din siya, may plus points na yun Di ba? Nagugustuhan mo siya, pero kailangan ma-hit mo muna tong mga sinasabi kong ganito. Pakilala ka sa nanay ko. Kung approve din to sa nanay ko, okay to. Kung marunong to makisama sa mga kamag-anak ko, okay to. Kaya niyang magbigay ng oras sa akin. Kaya niya akong unawain sa mga ganitong bagay. Di ba? Tingin ko mas maganda yun Mas magkakaunawa kayo yun. Tapos dun kayo before mag-on talaga. Kasi ngayon, narinig ko kanina na paulit-ulit sa isip ko na kung ano yung ginagawa ngayon na nagliligawan, yun din ang ginagawa na ngayon na magkarelasyon. And sobrang sad yun. Wala nang thrill yun Wala nang thrill yun, men. Di ba, mga kawan, di ba? Totoo naman, di ba? Kung ano yung ginagawa ninyo, nagliligawan pa lang kayo, tapos gagawin nyo yun, walang thrill yun. Wala na yun. Di ba? Parang, totoo yun nangyayari talaga ngayon yun. Nangyayari talaga ngayon yun. Pero bago ang lahat, mga kawan, bago mangyari yun, muli muna kami mag-break. At muli kami magbabalik dito lang sa 1FM. Kwentuhan na bayan sa 1 lang yan. Here only. 1FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1. Di ba, nangyayari naman talaga yun no? Nangyayari yun sa sweet pa, ligawan stage. Sila, ganun pa din, may tawagan pa din. Kaya parang walang formality lang talaga, yung may label sila. Pero parang inaantay na lang nila yung ano ba yun? Upgraded na lang. Parang yung ganun na lang. Upgraded na lang Kasi parang may hindi pa sila kayang gawin ng hindi pa sila. Tapos nung naging sila na parang pwede na nilang gawin yung bagay na yun. Pero nagagawa na yun nga, sa'yo nagagawa na, di ba? Nagagawa Kaya namin. maintindihan mo kung mabilis magbe-break di ba? Totoo yun. Totoo yun Kung hindi natin i-filter yung usapan natin, nagagawa na talaga. And ngayon, sobrang advanced na talaga ng mga tao ngayon. Di na talaga nagmamatter yun. Oo! Di ba? Yun yung, ewan ko, bilang sa akin. Di ba? Pag gusto kita, gusto mo ako, gawin na. let's go. Let's do this. Di ba? Parang let's do this. Nauna pa nga yun sa Di ba? Kahit pagpapakilala sa isa't isa Di ba? Kaya nawawalan yung salitang respeto. Hindi lang Di ba? respeto. Siguro ay ba tamang term doon? sense of Communication? privacy? Hindi privacy. Kaya yung Tingin nyo, Kaya anong... yung iba kaya yung ibang mga lalaki, sir, bali, parang okay na sa kanila kahit hindi na sila sagutin. Ganon. Yung iba. Diba? Totoo yun. Totoo yun, di ba? Based sa mga nakikita ko, sa paligid ko, ganon sila na nabigay mo na lahat, yan. Yung tao na yun, lalaki, wala na hindi na maghahangad yun na sagutin mo ako. Tapos ang sasabihin niya doon, hindi naman kasi naging tayo Pero hindi naman nag-a-apply lang sa lalaki. Meron din mga ganung babae. Oo. Na biglang nawawala. Oo. Di ba? Sa bagay, meron talaga. Meron din. Pero kasi meron kasi mga lalaki na kahit nakuha na yung gusto pa din yung magkaroon sila ng label. Tama yun. Kasi yung babae yung ayaw. Ano ba? Mostly lalaki talaga. Babae. Sir, may mga babae na, syempre nag-a-agree sila Oo. Pero may mga mostly talaga, lalaki yung ganun Pag nakuha na nila, complacent na sila. Complacent is na sila, kampante. So parang di na sila mag-e-effort pag naging kayo na. Wala na, parehas lang ang gagawin natin. Wala namang bago ganun. Grabe, no?
minsan kasi, alam nyo, ang tao kapag hindi nakakuha ng thrill or hindi nila pinaghirapan yung isang bagay, tingin ko mas madali nilang tanggalan ng halaga eh. Di ba, kunyari, may isang bagay ka, di ba, yung bata tayo, kapag pinaghirapan talaga natin yung bagay na yun, tapos nakuha mo siya ng matagal na panahon, iingatan mo siya eh, ikikip mo siya eh. Pagtanda. Kung dun pa lang yun, sa bagay pa lang, laruan pa lang, how much more kung tao yun? Diba? Pinaghirapan mo yung tao. Diba? Katulad yung kwento ni Quincy, diba? Sabi nga ni Quincy dun kanina, ano daw, 5 months? Ilang yun? 5 months? 3 months nanligaw talagang personal. Kasi pag sinabi sa akin na ligawan kita, kakilala na natin. Oh! Ano? Kapag sinabi sa'yo naliligawan Kasi ka diba, pa lang. pag kunyari, syempre kaka-chat nyo lang, tapos sasabihin sa'yo sa Facebook, through Facebook pa, na ligawan kita, pwede ba kita ligawan? No way. Oh! Hindi pa pwede yun. Diba? Lalo na pag di talaga kilala sir. Walang common friend. Diba? Pero ayun, may nasundot ako dun ha. Kapag may common friend, pwede. Oh, pwede. Hindi pwede. May dating. Pwede. Pero hindi pwede agad. Pero mas advanced lang kasi may common friend kayo. So may mapagtatanungan ka. Yung Na ganun parang, po. ano ba background nitong tao niya? Dito eh. Mas madali mo sasagutin. Pero ang karamihan ba? Ito lumalayo na naman tayo. From Olonga po tayo to Cebu na naman. Ito, may ano ba? Sa bagay, wala naman tayo sa on-air eh. Yung on-air lang naman natin eh. Dire-diretso doon. May ano ba? May impact ba sa isang babae kung good boy o bad boy? It depends ba yun? Ayan. Sige. Sabi kanina yan, sir eh. Oo nga. Siyempre sir, may impact pag bad boy talaga. Oh, bad Di boy. lang sa akin talaga. So nakikita ko sa Facebook, madami mas gusto ng bad boy. Living Ito kasi lover boy. may definition bakit. Bakit? Kasi parang, di ba minsan yung mga bad boy, ano sila, parang tigas-tigasan ka. Gusto nila, Ano? Gusto nila sila yung nasusunod. o gano'n, dominant sila sa So, ano. gusto nyo mga babae may dominant sa inyo? Hindi, gusto namin, namin sila, parang, itatame gano'n. May mga ganon. May nagsasabunutan na dito dalawang babae. Hindi daw lahat. Hindi lahat. Pero eto. May naisip lang din ako. 'Di ba, sabi nyo, 'di ba, ang gusto ng karamihan ng mga babae, yung bad boy. Pero tatlo kasi ang klase ng lalaki. Eto, tatlo ang klase ng lalaki. Hindi, totoo yan Totoo yan. Tatlo lang. Good boy, bad boy, and may humor. Tatlo lang, bro! Tatlo lang, bro! Bro! Bad boy ako. Doon ka sa bad boy. Ikaw, bro, ano ka doon? Good boy na may humor. Oh! Dalawa ka agad yung sa'yo. Dalawa na kagad yun sa'yo. No. Good boy na humor. Ito ngayon ang tanong. Di ba? Ano mas malakas sa babae? Yung good boy na may humor, o yung bad boy na sinasabi? Yung pogi daw, sir. Yung mayaman. Yung may kotse. Wala. Di ba kung pinapili kang ABC, doon ka sa D. Di ba? Sige, bakit? Ako gusto ko bad boy na may humor din. Yun bad boy na may humor. Dalawa lalaki mo? Kumbaga, hindi. Ayoko ng good boy. Kumbaga yung bad boy na may humor, binabalya siya, tas pinapatawa siya. Kanala mo ba yung lola ko? Binabalya siya, tapos nagpapatawa sa kanya. Uy, komedyante ako. Sinisiko ka, uy, komedyante ako. Di ba?
Sa bagay, totoo yun, no? Bad boy na may humor. May mga ganun. Robin Padilla. Sino ba mga artistang bad boy na may humor? Daniel Padilla. Bad boy pero may humor, di ba? Lakas talaga na Lakas ng dating. Sino pa ba? Oo. Sino pa ba? Si Paulo Abilino. Si Paul, yeah, si Paul. Oo, ano? Ikaw. Si Kyle. Gonzales. Kyle. Di ba? Maraming mga artistang mga good boy na, bad boy na may humor, di ba? Kaya nga daw, si Robin Padilla naman, nakilala naman daw yun, si idol ng bad boy daw, pero gentleman. Oo, kumbaga bad boy ako sa ibang paraan, pero aalalayan kita. Yes, oy! Grabe. Kaya iba-iba rin talaga lalaki, no? Iba-iba rin talaga, no? Pero tayo naman, ano bang gusto natin sa babae? Sige nga, bilang isang lalaki, kayo nga. Yung malaki. Anong malaki? Yung puso. Yung puso. Naku, may MTRCB ako nito. Kasi sir, pag hindi maano, hindi, kasi sir, nagugulat ako eh. Gusto ko yung mapagmahal. Yung mapagmahal. Oo. Kasi aanin mo naman yung masayahin, may humor, maganda. Kumbaga Kung di yung mo malaki, marunong magmahal. yung puso. Yung puso, malaki. Yun. Kasi mas better yun. Tapos masikip yung mata. Chinita siya. Chinita. Ayun. Ay, chinita girl. Pero wala naman sa akin yun, kahit chinita o hindi, basta mahal ako, di ba? Yun ang mahalaga doon. At mahal din yung pamilya ko, di ba? Yun ang the best doon eh. Ikaw, Kyle? Ano bang gusto mo sa isang babae? Sige nga. Ano po? Anong gusto mo nga sa isang babae? Yung mahal ako, sir. Yung mahal ka? Siyempre. Well, speaking of mahal, mahal ako. Ayan, anak ko, layo na natin. Dahil natin na pag-uusapan. No? Anong gusto mo? Yung mahal ka o mahal ako? Di ba? Ako yung mahal ko. Mahal mo? Ikaw, Kyle? Yung mahal po ako. Kayo? Mahal ako. Lahat kayo, mahal kayo? Mahal ako. Bakit? Takot kayong hindi mahalin? Hindi. Bakit? Ba't ba may mga taong pumipili na mahal ka kaysa kaya mo siyang mahalin? Sige nga. Ayun nga, sir. Takot sila magmahal. Mahal ako yung pipiliin ko kasi eventually Paano kung mahal ka pero di mo naman mahal? Sige nga. Sige. Sige nga, kunyari mahal ka ni ayoko mag-drop ng itsura or Kunyari mahal ka ng isang lalaki pero di mo naman gusto. Paano 'yon? Para sa akin, matututunan naman yun eh. Sana pala natutunan na lang. Paano pag hindi? Di nakasakit ka. Oo, nakasakit ka. Yun eh. Kaya parang yung pinipiling ganun, takot yun, takot masaktan. Totoo yun, no? Kaya, mahirap mong ganun. Siyempre, pag hindi mo naman talaga, wala kang interesado na sa tao na yun, sabihin mo na agad, di ba? Sa bagay. Pero ako, kung tatanungin ako, mahal ako o mahal ko? Tingin ko mahal ko. Mahal ko? Oo. Para alam ko kung paano ako mag-a-adjust. Kasi kapag mahal ko yung isang tao, kung hindi ako mahal niya, di stop ko na yung pagmamahal ko. 'Di ba? Hahanapin ko yung tamang tao sa akin. Mahirap kasi yung taong minamahal ka, tapos mas mahirap sabihin. Ang pinakamahirap daw gawin, yung sabihin mo sa isang tao na hindi mo siya mahal. Kesa yung ihinto mo na lang yung panliligaw mo, 'di ba? Mahirap 'yun, sabihin mo sa kanya, hindi kita mahal. Yung mga sabi niya, ang langaba ng mga long message, no? Kasi haba ng kurtina niyo dun sa bahay niyo. Sasabihin mo lang, no? Hindi kita mahal eh. Okay. Pasensya ka na. Di ba? Hirap yun. Oo, di ba? yan sa akin ng first year eh. Mas mahirap yung ganun. Mas mahirap. No. Parang may gustong share daw si Marlo. Sige nga Marlo, may 5 minutes pa tayo bago tayo mag-on air. Sige na. Hindi, may nangyari sa akin yun ng first year. Paano? May nag-long message sa akin. Tapos? Okay lang na-reply ko. Sobrang haba talaga. Uy. Oo, literal. Ano sabi niya? Sige nga, bigay nga ng kwento. Kwento mo lang. Basta parang may pinagsamahan kami nun eh. Tapos, parang, siyempre ako, sweet naman ako magsalita eh. Pero hindi ko alam na misunderstand niya pala yung mga gesture ko. So, parang dumating sa point na nag-confess siya sa akin. Ang haba. Maganda? Sakto la. Hindi, maganda naman siya, maganda. So, ibig sabihin, nagmamatter sa isang tao kung maganda o hindi.
Hindi, depende pa rin yun eh. Kasi kung hindi mo gusto yung tao eh. Save. Don't lie. Sige, eto, sagutin nyo to. Eto, meron tayong 4 minutes para sagutin to. Bago tayo Kayo ba? Ano mas nagmamatter sa inyo? Yung itsura, ang dami na natin na pag-usapan. Kayo na maghimay-himay nito kung anong gusto nyong pagkwentuhan. At least nahihit namin yung mga katanungan ninyo ngayong oras na to at Tuesday. Diba? Game. Sa bagay, parang kwentuhan lasing to eh. Hindi, kaya nga kwentuhan eh. Marami naman talagang Ito maganda. Ito maganda. Anong mas pipiliin ninyo? Yung taong mabait o taong maganda o gwapo? Singa. Kung mangingilala ka lang, 'di ba? Manliligaw. Kung kung wala nang qualification na 5 sinasabi or 4 na sinasabi. Anong pipiliin mo? Kunyari maikipag-date ka, maikipag-meet ka. Yung maganda o yung mabait? Maganda. Bakit? Hindi, mabait pala ako, sir. Mabait ako. Bakit? Didefend ko yung maganda. I-defend ko yun. Didefend mo? Oo, Sige. i-defend ko yun. Ako. Maganda ka? Hindi, mabait ako. Maganda rin ako. Sa maganda ako. Sa maganda ka? Oo. Kasi kung bibigyan na lang din ako ng pagkakataon pumili, di Sa ba ako sa maganda maganda? na ako. Oo, sir, sa maganda Bakit? na. Bakit? Hindi mo pa naman nasisigurado kung mabait, Mabait yun, no? o Tama, hindi. tama! Hindi ko naman sinasabing hindi ko gusto yung hindi maganda. Bakit, sir? Sa mabait? Di ka naman sure kung pangit Yung? Kung sa mabait? Ano? Di ka naman sure kung pangit. Diba? Wala rin namang, diba? Walang doon, walang mali doon. Diba? Kaya nga, dapat minsan, magbibigay ka ng chance sa mabait o maganda. Diba? Yun lang yun. Diba? Mahirap naman kasi hindi mo naman makikita kagad yung ugali. Diba? Habang naglalakad kayo, ang gwapo-gwapo, sasabihin nyo, ang bait-bait ko, ang bait-bait ko. Tumutulong ako sa pamilya ko. Tumutulong ako sa... May ganun ba? Diba? Siyempre, mas mayayabangan ka pa nga sa tao. Nagkakwento. Kakakita nyo lang, ang gwapo-gwapo, biglang nagkwento, no? Alam mo ba? Breadwinner ako sa pamilya namin. Okay. Di ba? Ang hirap malaman ang kabaitan ng isang tao, lalo na hindi mo siya nakakasama na mahabang panahon. It takes time, 'di ba? Na ma-realize mo kung ano ba talaga yung ugali niya and yung personality niya and yung tunay na siya. Totoo 'yun. So mga kawan, ito na. Para sa mga nakikipagkulitan sa atin ngayon sa Facebook Live, ito na, magbabalik na tayo sa atin on air, mga kawan. Meron tayo 1 minuto para magbalik at maipagkulitan sa ating ere. No? Siyempre, doon na sa maganda para lamado ka agad. Malay mo naman, napakabait yun. Mala Princess Sarah pala yun, di ba? Mala Princess Sarah. But, Kayo sa lalaki, sir, tanong. Gusto nyo Ba't lalaki? lalaki, gusto namin, bilis, meron tayo 1 minuto. maganda or mabait? Maganda nga. Nakalimutan ko yung tanong ko Sa akin. kasi Ayan. hindi nakalimutan ko. Nakalimutan mo yung tanong mo. Sayang. Ang ganda pa. Kaming mga lalaki, tingin ko, to be honest, hindi namin masasabi, kasi may kanya-kanya kaming gandang tingin eh. Diba? Gandang simple lang. May mas maganda sa kanya na hindi pala maganda sa akin pero maganda sa kanya. Meron naman maganda sa akin pero hindi maganda sa kanya. Kumbaga ano rin yan eh. Kumbaga sa pagpili ng damit din yan. Hindi ko sinasabing damit ang babae, but may mga gusto tayo na hindi niya gusto at hindi bagay sa kanya. 'Di ba? May mga kanya-kanya tayong taste. Yun lang yun. Anyway, mga kawan, let's go back to the live streaming. Ayan. Alright. Ayan, gandang araw sa inyo mga kawan. Muli tayong Alright mga kawan, muli tayo nagbabalik sa ating kwentuhan. Kasama nyo pa rin si Low Vinci. Dito lang yan sa 1FM1 lang yan. At syempre sa mga bumabiyahe natin ngayon dyan na mga chuper, gandang araw sa inyo mga kawan. Tutok lang at lagi lang makinig sa 1FM. Lakasan nyo yung radyo ninyo. Yun lang yun. At
syempre, yung mga kawan natin dyan na nasa kanilang tahanan, no? Tutok lang kayo dito sa 1FM mga kawan. Kung may mga kwento kayo o may mga gusto kayong pagkwentuhan dito, text nyo lang sa 0998-9619711. Or pwede kayo kawan, dumiretso sa aking Facebook page na Low Vinci, and also we have a Facebook page ng 1FM. Comment ka lang dyan or chat ka lang dyan mga kawan, babasahin natin lahat yan. And big shoutout syempre sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 1FM.ph na nakikinig ng ating playlist, and syempre at mga nakatutok din sa atin na OFW. Gandang araw sa inyo mga kawan! Ito na nga kawan, no? Kanina napag-usapan natin yung kung bakit pinapatagal ng isang babae yung panliligaw. Kasi syempre sinasala, may kanya-kanya talaga tayong paliliwanag eh. Sinasala, o kaya sabi naman ng mga kalalakihan, hindi naman kailangan patagalin, ang mahalaga patagalin ang relasyon. 'Di ba? Yun ang pinopoint natin kanina eh. Meron naman dapat may qualification, dapat may mahit, 'di ba? Na kung ano yung talagang dapat i-offer muna ng lalaki, kaya magpakilala, nakikitang sincero talaga, mahal, 'di ba? And isa na dun yung boyfriend ni Quincy ngayon, no? 'Di ba? Grabe naman ang pag-ibig ni Quincy, ang ganda. 'Di ba? Talagang pinakita na hindi totoo yung sinasabi nila na kapag sa application mo nakilala ay hindi true love. Kumbaga, yun lang naman ang magiging bridge, 'di ba? Yun lang ang magiging bridge. Pero nasa sa inyo yan kung paano mo i-handle yung tao o paano niya i-handle na makakapagpanligaw pa rin siya sa'yo. And yun yung ginawa nila Quincy. Ang ganda nyo na. So ngawan na, dami nyo nang napapainggan sa amin dito. Ang dami nyo, iba't ibang kwento na ang naririnig ninyo. Pero gusto ko muna matapos tayo sa kwentuhan natin na ano ba ang pinapangarap mong lalaki o dream guy mo na dadating sa buhay mo. Ikaw naman, ano yung pinapangarap mong babae? 'Di ba? Na after 10 years, malay mo, 'di ba? After 10 years na sabi nga daw nila minsan, law of attraction daw dapat ang ginagawa. So dapat sinasabi din natin kung ano yung gusto nating sa tao. Tingin mo, si Kyle, sasabihin lang naman ni Kyle, hindi ko na kailangan sabihin dahil nahanap ko na. Alam ko na yung mga banata na ganyan, Kyle, sad-sad na yan. Paulit-ulit na plaka na yun eh. Hindi ko na kailangan hanapin kasi nahanap ko na. LB, yo! Mid-kilig pa yan, no? So, gusto ko lang malaman, malay mo, eto, documents natin to. Mali mo, balikan natin yung video na to, magkita-kita tayo dito na, LB, grabe no, yung sinabi ko dati dun sa radyo na ito yung gusto kong lalaki, o ito yung gusto kong babae. Ito na siya ngayon, no? Ito na siya ngayon. Nakilala na. Oh, nakilala ko na. Kasal na kami. Oh, ito yung ring. Ito yung anak. Ito, di ba? Sige nga, anong gusto nyo na talaga kung mabibigyan kayo ng chance, siyempre susulitin mo na, pero hindi yung parang imposible Yung nakikita mo lang talaga sa sarili mo. Kasama ko sa bahay. Diba minsan kasi nagmamadali tayo eh. Nagmamadali tayo na hindi na natin nakikita yung talagang gusto natin na tao. Kasi na in love or naakit tayo kagad doon sa tao na yun. So lumihis tayo doon sa gusto natin. But kung bibigyan ka ng chance, nasabihin ngayon at may makarinig, malay mo, ako pala yung gusto dito tao na to, ako'y nakantay niya. Gawa ko way. Alam pa ko ng mutual friend namin sa Facebook. Add ko yung kamag-anak para mas madaling matanong, di ba? Sige nga, anong tingin nyo? Sa lalaki muna. Siyempre sasabihin ni Kel, kasama ko na ngayon. Ako, dream dream girl? Gusto ko sa future. Ako, simple lang yung tanggap ako sa kung ano yung ugali ko. Kasi masasabi ko naman sa sarili ko, hindi naman ako perfecto eh. Meron pa rin ako mga flaws na ugali. So yun lang yung gusto kong sa babae. Yung tanggap ako kung yung pati mga flaws ko, tsaka kaya kong suportahan sa pangarap ko. Kaya ko sabayan. Through ups and down. Kala ko kaya ko suportahan sa mga date namin. Sagot niya lahat ng kaya namin. Hindi. Yun lang. Wala na akong ibang hinahanap sa babae. So, ibig sabihin, yung sinabi mo na yan, hindi mo pa nakikita sa ngayon.
Hindi pa. Oh. Meron na, Oh pero my goodness. hindi pa check yung lahat. Okay. May ex pa din eh. Okay. Huy, wala akong sinisirang relasyon, ha? Sige, sa mga kababaihan. Ako muna, sige, magsishare na rin ako. Ako, kung tatanungin niyo ako. Ako sa akin na kayang mahalin ng pamilya ko. Kasi ako, madali ako mahalin eh. Alam ko sa sarili ko, madali ako mahalin. At madali rin ako magmahal sa isang tao. Pero, ang mahirap kasi yung mahalin mo yung pamilya ko. Kasi, iba't ibang paniniwala yan, iba't ibang opinion yan. Yung mga kapatid mo, may sariling utak yan, may sariling desisyon yan sa buhay. Tapos, ikaw lang mag-isa, papakisamahan mo yon. Mahirap yun. And kapag nagawa mo yon, tingin ko, ikaw yun. Ikaw yun. Kasi ako, sabi ko nga lagi, sa taong mahal ko, times 10 ang pagmamahal ko kung mahal niya ako. Totoo yun. Kasi, ha? May mahal ka na ba? Siyempre! Ito lang yun Totoo yun Kasi, alam nyo, kapag may kaaway ang taong mahal ko, times 10 ko rin kaaway yun. Kasi ganun yun. Kapag nagmamahal ka, dapat, kung ano yung niya, ano yung kakabuti niya, alam mo yung ikakatama niya, gagawin mo lahat yun. Aayos mo yun. At pinakamahirap sa isang relasyon, and naranasan ko to. Ang pinakamahirap sa isang relasyon, yung tanggap ka ng pamilya. Kasi unang nakakasira ng relasyon, ang pamilya. Totoo yan. Kahit anong in love nyo sa isa't isa, kapag hindi okay ang pamilya ninyo, hindi rin maganda. Totoo yun. To be honest. Kailangan, kasi at the end of the day, pamilya mo pa rin yan eh. Yeah. Hindi mo naman pwedeng talikuran yung pamilya mo. Na para lang dun sa tao na yun. Na wala ka pa sa mundo to, pamilya mo na yan. Bloodline mo na yan. Kadugo mo na yan. Kaya nga may sinabing blood is thicker than water. Diba? Kaya nga nabuo yun eh. Kaya hindi mo pwedeng talikuran yung pamilya mo para sa tao na yan. At ang pinakamahalaga mong gagawin, Kawan, ang pinakamahalagang gagawin, ipaintindi mo at ilapit mo pa rin sa pamilya mo yung taong minamahal mo. Kasi may guidance eh. Iba ang guidance ng pamilya. Totoo yan. Although na maiisip mo na parang mas pinapangunahan kami sa desisyon na ito mga to. Hindi. Guidance lang yun. I-keep mo yun as a guidance. Or concern sila para sa future ninyo. Diba? Alright. Yun lang yung sa akin. Kayo naman, girls, bago tayo matapos dito dahil 2:54 na. Bago tayo mag-alas 3, no? Can you repeat the question, sir? Ayun! Miss Universe! Okay, Miss Universe Sophia Andres. The question is, for the question number 2. Charis lang. Okay. Ang question natin, ano yung dream boy mo? Dream guy, okay. Dream guy mo, ano? You know? Mr. Dream Siyempre, Boy. hindi na bad boy. So, sa ngayon, sa explore, mga bad boy pa. Ganun. Pero, Di naman totally bad boy. Siguro lang. Yung di lang totally masyadong mahal. Kasi kapag masyadong mabait yung lalaki, kunyari good guy, parang kaya niyang gawin lahat para sa'yo eh. Which is good then, on the other side. Pero, para sa akin, di ako klaseng ganun. Na parang gagawin mong mundo. Di ba? Hindi... Hindi, sir, kasi diba? Totoo yun. Yeah. Pero yun, sa dream guy naman, katulad ng sinabi mo, talaga nagmamatter sa akin yung family. Kasi, lumaki ako sa maayos na pamilya naman. Katulad ng tatay ko, ganun exactly yung gusto ko. Kasi iba talaga kapag, mahal siya ng magulang mo. Tama. Diba? Tsaka, ganun, iba talaga, sir. Kunyari sa una, hindi talaga totally matanggap kasi hindi nila, parang hindi agad matanggap na mawawalay ka na sa kanila kasi eventually naman mag-aasawa ka, diba? Pero yun, parang at some point, ipapaliwanag mo sa magulang mo na makikita nyo rin kung ano yung minahal ko sa tao natin. Siyempre, nakuha ko lang. Kailan ang kasal? Ninong ako. Yan o. Ikaw naman, Quincy, no? Ayan na, Ito na. Sana mahanap nyo na. Yan o. Ito na si Quincy. Ito na, no? Yung akin kasi, nahanap ko na din talaga. Naku naman.
No. I'm sure. Yun! At least may kakat version tayo tapos isi-send natin sa kanya. Oh, ito na ha. Ay, nako. No, anyway, no, sa bagay, 'di ba? Kung sabi nga daw nila i-attract mo nang i-attract, no. Ina-attract ni Quincy na sila na hanggang dulo. Yun, no. Wala namang pumipigil. Masaya kami. Ninong kami. Yun, no. Ikaw naman, Jaya. Ito si Jaya, tahimik na. Ikaw ba, Jaya? Ano Yes ba? po. Dream boy, dream guy, o dream girl? Ano ba talagang ang ano mo? Kahit ano naman po sa akin. Yun, oh! Basta mayaman. Hindi, gusto ko kasi yung may plano sa future na para Yun. hindi yung magsasettle lang tayo sa kung ano meron tayo ngayon. Kailangan ahead tayo mag-isip, matured, ganun. Tama. So sa madaling salita, sana matagpuan natin. No, matagpuan ninyo, 'di ba? Yung mga tao mahal natin. And anyway, mga kawan, ayan, sa mga kawan natin na nakasama natin ngayon, makipagkulitan at kwentuhan, maraming salamat po sa inyo, no. I hope na nag-enjoy din kayo sa aming mga kwentuhan. From Olongapo, dinala namin kayong Hong Kong. Ang haba ng mga usapan namin, ang lalayo, 'di ba? Talon-talon to, pero I hope itong episode nito, no? Wow, episode, Itong episode nito ng kwentuhan natin, mga kawain, dito sa 1FM ay na-enjoy ninyo and napulutan nyo din kahit papaano na mga aral sa bawat kinukwento namin. Mga kawain, once again, I'm Lo Vinci, together with Marlo, Kyle. Sophia. Quincy. Ayo. dito lang yan, nakatuto kayo sa kwentuhan sa One Hangyan! Handog kong awitin sa inyo ay Kailan by MYMP.